Hi! Hello! Welcome to E-Vlog! Okay, nandito ulit tayo ngayon para bumili ng pa-token or pa-gift natin doon sa mai-interview natin. Let's go! So, ang magiging question natin doon sa mga i-interviewin ko is yung related siya sa kanilang mga pangarap. So, parang inisip ko, ano ba yung pwede kong ibigay sa kanila na maaalala nila ito ay tugma doon sa kanilang mga pangarap. Ang naisip ko ibigay sa kanila ay wall clock. 'Di ba? Lahat naman ng pangarap natin sa buhay, merong katapat na oras. Magagamit talaga nila ito. Sa tingin ko din, maaalala nila tayo dito sa gagawin natin. Ito na yung napili ko actually, naispatan ko kaagad siya. Ang ganda, no? Sino kaya ang mga tao na ito na makaka-receive? Nandito tayo ngayon sa Nomo Lifestyle Mall. Ito ay matatagpuan sa North Molino, Bacoor, Cavite. Yung question number 1 natin sa kanila, ano yung bagay na ipagpapasalamat nila today? And yung second question naman is, ano yung ultimate goal nila sa life? Okay? Ready na ba kayo dyan? Lahat tayo may goals, lahat tayo may mga pinapangarap sa buhay. So, malalaman natin sa kanila, iba't ibang pangarap, iba't ibang goal. Excited na ako na marinig sila. Okay, let's go! Hi! Hello! What's your name? Elijah po. Meron lang akong tanong sa'yo. Ano yung bagay na pinagpapasalamat mo today? Siguro kasi dahil po nabagyo, thankful ako sa weather today. Yes. Kasi maaraw. Student ka ba? Opo. Ah, okay. Anong year? 11 po. Grade 11? Ay, talaga, ang ganda mo. May second question pa ako sa'yo. What are your ultimate goal in life? Kapagtapos po with flying colors, of course. Makapagtapos with flying colors. Basta po makatulong sa mga tao. Pwedeng sa law po. Ah, parang magdo-lawyer siya. O, di ba? Why not? So, narinig natin kay Elijah, yung ultimate goal niya daw is maging lawyer. Wow, congrats ah! Uy, may pag-gift ako sa'yo. Wall clock. Alam mo kung bakit? Kasi related siya doon sa pangarap mo na maging lawyer. Alam natin, ang lahat ng dreams may timeline. Sige, yun lang. And maraming salamat. Thank you. Sir, mag-i-interview lang ako sa'yo. Kung meron kang isang bagay na pinagpapasalamat for today, ano yon? Buhay pa ako, ngayon. Oo, tama. Tama, buhay pa. Gumising ka pa, di ba? Yes, tama. Ano pong pangalan niyo? Herman Pakinggan. Herman, si Sir Herman. Question number 2, sir. What is your ultimate goal in life? Kung hangad ko lang naman para sa mga anak ko, yung makapagtapos sila ng pag-aaral, makakuha nila yung mga gusto nilang bagay. I-ano sa sarili ko, ma-achieve ko para sa mga anak ko. Kasi nabubuhay ako nagtatrabaho para sa kanila, para makuha nila yung makailangan nila at magawa nila yung mga bagay na hindi namin nagawa para susunod yung mga bagay naman at pag tumanda kami na hindi namin nagawa, sila naman ang gumawa para sa amin. Yes, grabe, no? Ilan po ba ang anak nila, sir? Dalawa po. Dalawa. Bilang isang tatay or parang breadwinner of the family, ang pangarap niya pa, ang ultimate goal niya is yung makapagtapos yung mga anak niya ng pag-aaral. Pero sa sarili mo, ano yung gusto mo pang mangyari sa sarili mo na hindi pa nangyayari sa ngayon? Para sa akin naman, maging mas maayos yung trabaho ko para at least yung mga gusto ko nga maibigay ko para sa kanila. Sir, ano po ba ang work ko? Tanungin ko na rin, ha? Sales coordinator ng mga mall sa SM, All Home, sa Okay. iba't iba. Sir, thank you so much, ha. Pero dahil dyan, sir, may regalo ako sa'yo. So, sir, pakita lang natin. Ayan. Wall clock. Kasi gusto ko ma-remind ka na yung mga pangarap natin sa buhay, meron siyang laging oras na katapat. Siyempre, hindi naman tayo dito forever. So, ito yung mag-remind sa'yo na, kailangan ko pang gawin yung mga pangarap ko sa buhay, yung goal ko, kasi may oras. Kumbaga, time is gold. Yes, thank you so much, sir. Thank you talaga. Sige, ingat kayo. God bless. This time, aakyat tayo ng second floor kasi konti yung tao dito sa first floor. So, aakyat tayo. Try natin dun sa taas. So, nakadalawa na tayo. Kaya 5 pa ang hahanapin natin. So, sino-sino pa kaya sila? Okay. Sir, excuse me. Pwede ba mag-interview lang ako for my vlog? 2 questions lang. Ayaw mo? Sige, thank you. Ma'am, interview lang kita. I'm Mary Ann. Just call me May Ann.
Ma'am Mary Ann, 2 questions lang. Number 1 question ko kay Ma'am Mary Ann, ano yung bagay na pinagpapasalamat mo for today? Of course, kaya kami nandito is to celebrate the birthday of my friend. Ito yung second question ko sa'yo, Ma'am Mary Ann. What is your ultimate goal in life? Ultimate goal ko talaga is to go to nations and preach the gospel of Jesus Christ. Every nation from Christian. So yun yun. Actually, at the moment, kailan tayo nagtatrabaho because of my children. But later on, I'm ready to go to the nations. Wow! Always an opportunity that you get to meet new people. Ultimately, ang goal mo is to share Jesus to them. Dahil dyan, meron akong gift sa'yo. Yes! Lahat ng dreams or goal natin sa buhay, meron siyang time. Hindi naman tayo dito forever sa mundo. Smart dapat. Yes, with rewards. With their work. Yes. So, thank you so much, Mom. Sir, ano pong name nyo? Ano po, John? John, Sir John. First question ko is, ano yung bagay na pinagpapasalamat mo today? Pinagpapasalamat ko today is yung gumising ng panibagong araw and time with my family. Next question ko, sir, is what is your ultimate goal or dream in life? Makapag-establish ako ng sariling bayat lupa, stable life para sa family. Kotse kung mapalari ko pala rin. Yes. Di na ako maghahangad ng mag-aaral, basta yung stable lang. Para sa'yo, parang yung kailangan mo para sa family talaga. Family. So, ang kanyang ultimate goal or dream is to have a house and lot or a property na doon sila mag-stay ng family niya all together. Sir, meron akong pag-gift sa'yo. Thank you so much. Wall clock. Forward ako magkaroon ng wall clock sa bahay kasi walang wall clock sa bahay eh. Kahit saan po. Ang timing lang. Thank you. Sabi si Lord, nakilala kita. May katapat na oras siya. So, ngayon, hindi naman tayo dito habang buhay dito sa mundo, at least maoorasan mo yung mga bagay na importante at mapapahalagahan mo siya. For sure, bilang isang tatay, napakabuti mong ama sa pamilya mo. Ma'am, hey, good afternoon. Excuse me, mag-i-interview lang ako sa iyo, ma'am. So, ano po ang pangalan nila? Glenna Atienza. Na Ma'am Glenna, kamusta ka ngayon? Okay lang po. Meron akong 2 questions sa iyo. First question ko, ma'am, is ano yung bagay na ipagpapasalamat mo for today? Unang-una po, syempre, papasalamat ako Lord sa buhay ko. Araw-araw na pangangailangan na, sa araw-araw na blessing po. Yun, sa araw-araw na blessing, pagpapasalamat ni ma'am yung kanyang buhay. So, pangalawang kong tanong sa iyo, ma'am, is meron ka pa bang ultimate goal o may pangarap ka pa sa buhay? Gusto ko magkaroon ako ng, syempre, bahay. Tapos, sasakyan. Of course, sino ba naman ang ayaw na may sasakyan, di ba? Okay, sige. Dahil dyan, meron akong gift sa'yo. Buksan natin, ma'am. Meron kang wall clock. Kasi lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, may katapat na oras. May time frame na tinatawag. So, kailangan orasan mo, di ba? Thank you so much. Ito, hello, sir. Good afternoon. Number 1, anong pangalan mo, sir? Danilo Ilano, Danilo Ilano. Taga saan po kayo? San Luma, Amos. Sir, eto, meron lang akong tanong sa'yo. Number 1, hindi pa yan tanong ko. Ano yung bagay na ipinagpapasalamat mo today? Yung malakas ang katawan. Tapos na ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng kalakasan. Ito, nakakamasyal. Oh, Diba? Ilang taon ka na? 71. Sana, pag 71 ko, ganyan pa din kalakas. At saka, sir, no, yung parang hindi ka stress sa buhay. Hindi, relax lang ako. Ang libangan ko kasi mag-breed ng Dachshund at saka Kalapati. Nasali ako sa racing. Nasali ka Sa derby. racing. Oo. Bata sa akin. Yun daw ang nagpapabata sa kanya, ang pagbibreed ng aso at kalapate. Ang second question ko, sir, alam ko na 71 ka na, pero meron ka pa bang ultimate goal or dream sa buhay habang nabubuhay ka pa dito sa mundo? O meron. Sige, Una sa lahat, gusto ko rin yung mga taong nakapaligid sa akin, makakilala sa Panginoon. Masirang ko ng salita ng Diyos. Makapag-share ka pa, mas marami pang makakakilala kay Jesus. Sir, thank you so much sa time mo. Alam mo ba, dahil binigyan mo ako ng oras, bibigyan naman kita ng orasan. Alam mo, sir, kaya ko yan niregalo sa'yo kasi yung oras na yan gagamitin natin. Time is gold. Kasi sir, hindi naman tayo habang buhay dito sa mundo. Yun, totoo yun. Kaya kailangan natin yung natitirang buhay sa atin, natin sa Panginoon, iserve natin sa Kanya. Thank you, Lord, kasi pinaunlakan mo ako at nakilala
Gagalang ko po kayo. Hello sir, good afternoon. Hi, pwede ba akong pa-interview lang for my vlog? Sir, anong pangalan mo? Ace po. Ace. Okay, taga saan po? Taga Bacoor lang din. Taga Bacoor. Ang first question ko sir, kung meron kang isang bagay na ipagpapasalamat today, ano yon? Na nagising po ako. Parang natutunan ko po kasi each and every opportunity na nabubuhay tayo, nagigising po tayo is a blessing from God. Yes, amen. Totoo yon. It's a blessing from God. Meron ka pa ba o ano yung ultimate goal or dream mo sa buhay? When I die na I get to go to heaven, it's one way for you to know Jesus and who Jesus is in your life. And then if you've accepted Him as your Lord and Savior. But if iba rin po yung knowing dapat you should be living it rin po Minsan po kasi marami po sa ating mga Christians, when we say we believe Jesus, hanggang doon lang po. Kapag after po ng church, nakakalimutan na po si Jesus. Minsan when we share sa mga kapitbahay po natin, sabihin nila, ay Kristiyano ka pala, or Oo nga. parang hindi ko naman nakikita sa buhay mo yung pagiging Christian. Ibang blessing rin po kapag you go to church and na-apply mo po siya and then you share the gospel to other people and nakikita rin po ng mga ibang tao na, oo nga, Kristiyano nga siya. Kasi at the end of the day naman po, we're not doing what we do para sa mga tao, but we do it for one audience, which is si Jesus. Yes, amen. Sobrang ganda nung sinabi mo, sir. Parang walk the talk, to obey and to trust Jesus. Thank you. Alam mo ba, ikaw yung last interview ko. Bakit gano'n? Parang every time na last interview ako, nasagiging something, personal. Praise the Lord. So dahil dyan, meron akong gift sa'yo, sir. Yes, may ganito tayo. Orasan. Time is gold. If i-base po kasi natin siya sa timeline ng tao na ngayon, hindi po talaga ganon. Yung timeline po kasi ni Lord is encompassing So we need to be patient and we need to trust Him po. Thank you so much. Ang ganda na sinabi niya. Sir, God bless ha. So ayan, natapos na ulit yung araw natin dito sa Nomo. Summarize tayo ulit lahat ng mga nangyari. Actually today, kakaiba ito. Nasa loob kasi tayo ng mall. Parang mas komportable din ako. Hindi kasi syempre mainit, hindi mahangin. Na kahit na malakas na yung ulan sa labas, okay lang, relax lang tayo. At the same time, yung mga guest din natin or yung mga tao na in-interview din natin is yung parang nagbibigay sila ng time. Okay din sila, game na game din sila. Out of 8, isa ulit yung nag-reject sa atin for today. Okay lang yun, di ba? Nahiya daw kasi siya. Hindi daw kasi siya sanay. Camera shy, kumbaga. Ito yung mga takeaways for today's vlog. Doon sa question ko sa kanila na kung ano yung bagay na ipagpapasalamat nila for today is ang dami. Karamihan sa kanila is yung every gising daw is a blessing, which is tama naman talaga. Okay na okay yung kanilang mga sagot, di ba? At lahat din naman tayo, yun din naman talaga ang gusto natin, yung every gising is a blessing. Pangalawang tanong natin sa kanila, ano yung pa yung kanilang mga dreams or ultimate goal sa buhay. Iba-iba rin sila ng mga sinasabi. Yung iba, gusto magkaroon ng mga ganitong bagay, magkaroon ng mga property. Tapos yung iba naman is getting to know more Jesus, deeper in love with God. Mix talaga, ganun talaga. Aywan ko ba, parang the more na ginagawa ko to, the more na nakikipag-usap ako sa kanila, parang the more na nalalaman ko yung ano pa ba yung purpose ko. Parang nung mga nakaraan, sabi ko, tama ba to na gagawin ko? Tama ba na gumawa ko ng isang vlog? So sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi ang purpose lang naman to inspire other people na makapag-influence ako sa kanila. At the same time pala, nagkakaroon din sila ng influence sa akin, ng good vibes. Thank you, Lord, kasi alam ko na ginaguide mo ako. Alam ko na gusto mo rin tong ginagawa ko, di ba? Ayan, naiiyak ako. Ako naman, siguro kung ako yung tatanungin ninyo, ano yung bagay na makapagpapasalamat sa akin for today? Katulad ng sinabi nila, nagising ako ng maganda. Nagising ako na pretty pa din. At nagising ako nakasama kong kompleto yung family ko. Yun talaga yung makakapagbigay sa akin na magandang gising sa umaga. What are my dreams or my ultimate goal pa sa buhay? Makapag-share ng gospel ni Lord sa mga taong kakilala ko, especially sa mga family, relatives, friends, neighbors, co-workers, at kung saan pa dito around my community, makilala rin nila si Jesus as their Lord and Savior. Yun talaga ang ultimate goal ko sa buhay. Aside from that, ito yung season ng buhay ko. Dahil nga maliliit pa yung mga anak ko, mga minors pa sila, syempre, makapagtapos ng pag-aaral, makagraduate sila, ano man yung course na kukunin nila, maging mabuting tao sila at maging maayos yung buhay, syempre nila. Yung mga dreams naman yan at mga goals, libre naman yan. So, kailangan lawakan na natin, kailangan palaki na natin, at kailangan maging specific tayo doon sa mga goals natin. Kasi malilito si Lord kung ano ba
iba talaga yon. For myself naman, syempre, darating yung panahon na mag-aasawa na yung mga anak namin. Kaming mag-asawa, ang isa sa mga pangarap is magkaroon kami syempre ng farmhouse. Matagal ko na tong goal. Tagal ko na siyang kasama lagi sa aking faith goal prayer, yung prayer garden. Alam ng mga friends ko yan, yung mga nakakakilala sa akin ng family ko na gusto ko talaga magkaroon ng prayer garden para doon sa mga tao, open to public siya, na gustong mag-pray, gusto nilang magkaroon ng intimate moment with the Lord. Alam niyo ba, ang time frame ko doon para ma-open na siya at talagang maging maayos yung lahat at the age of 50. Ayan, so hulaan niyo kung ilang taon na ako ngayon. 5 years from now, kasi 45 na ako. So 5 years from now, Lord, talagang yun ang pinagpipray ko sa iyo. At alam ko, Panginoon, ay pagkakaloob mo siya. Before I end this vlog, gusto ko lang mag-iwan sa inyo mga viewers ng isang verse sa Bible. Related ito sa ating topic for today. This is from Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Grabe talaga si Lord sa buhay natin. Napakasarap namnamin yung verse na yan kasi walang ibang plano ang Panginoon sa ating buhay kundi maging maganda at maayos at mabigyan tayo ng pag-asa sa everyday ng ating mga buhay. Parang itong vlog ko na to, medyo emotional. Talagang tagos sa puso natin. Ayan, natapos na naman ang ating isang episode ng e-vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. E-vlog na yan! Woo!